Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Narito po ang Lifeline Ministries at meron po tayong bagong series. Ito po ay God's Grace Bible Study Series. This is a 30 minutes Bible study. Kaya nga po, kayo po ay aking inaanyayahan na inyo po akong samahan sa ating pag-aaral. Sa pagpapasimula, tayo po muna ay manalangin. Aming dakilang Amang Diyos ng Hari nasa langit, kami po ay nag-aanyaya ng inyong banal na presensya na samahan po kami sa pag-aaral ng inyong mga salita upang lubos naming maunawaan ang inyong malagang mensahe. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Basbasan po ang aming mga kaibigan at mga kapatid na manonood po ng aming programang ito sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Okay, ang ating pong Lifeline Ministries this is the series number 1 at pag-usapan po natin ay ang Biblia. Alam naman po natin tayong Christian country, itong Philippines is the Christian country. Ang Biblia ay hindi po ay iba sa atin o wala tayong problema sa pag-uunawa tungkol sa Biblia o sa pagtanggap ng Biblia. Ngunit ganun pa man ay marami din pong mga tao na hanggang ngayon ay hindi po nila matanggap ang Biblia bilang salita ng Diyos sapagkat ito daw po ay sinulat ng mga tao at ito daw po ay maraming mga mali-mali ang pagkakasalin o ang mga interpretasyon. Pero sa umagang ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay nais ko pong tiyakin sa atin na sa ating pag-aaral na ang salita nito o ang Biblia ay napakahalaga sa ating buhay. Higit sa lahat, ito po ay salita ng Diyos. Okay, so kung atin pong titingnan ang Biblia, kung tawagin ay banal na Biblia, ito po ay binubuo ng 66 na mga aklat or 66 books. At sinulat po ito ng 14 na mga manunulat. Hindi lang po isang tao, kundi 4 na po, hindi 14, 4 na po ng mga manunulat. At daang-daang taon ang agwat bago ipanganak ang bawat isa. Ibig sabihin, yung isang sumulat, ay matagal nang ipinanganak bago yung ibang sumulat naman ay bago dumating. So, kaya nga po kung ating titingnan, ito po ay hindi sabay-sabay sa isang panahon, kundi meron pong mahabang panahon na pagitan ng bawat mga manunulat. Ang Biblia po ay binubuo ng 39 na aklat ng Lumang Tipan or 39 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament. Okay? Now, ang 22 po nito ay mga aklat ay kasaysayan or history. The 22 books ay history. Ang 21 ay nasa mga anyong liham or letter. Sa ibang pagkakasalin po ay epistles. Okay? At dalawa po dito ay mga patula. Ibig sabihin po niyan ay parang awit or mga tula. At ang nakakarami ay yung 21 ay ang mga aklat ng hula or 21 books of prophecy. Ang Lumang Tipan ay sinulat ng mga author na nabubuhay bago pa ipinanganak si Kristo. Kaya nga po yan tinawag na Old Testament. So, before Christ, BC, before Christ, ito ay isinulat. At ang Bagong Tipan naman po ay sinulat ng mga apostol after death, pagkatapos na mamatay ang ating Panginoong Hesus. Now, sa sarili kaya nilang imahinasyon ang pagkakasulat ng Biblia, ito po yung madalas nating sinasabi na ang Biblia daw po ay sinulat ayon lamang sa sariling haka o kaisipan ng mga manunulat. Pero ang sabi po sa atin ng Biblia ay ganito, sa 2 Pedro 1:21, ang sabi, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na inudyukan ng Espiritu Santo. Hindi sa kanilang sarili, kundi sa pamamagitan ng pag-udyok ng banal na Espiritu, kaya po sila ay sumulat. Kanino ba nagsalita ang Diyos sa Matandang Tipan? Kung atin pong titingnan ang pagkakasulat ng Old Testament, paano isinulat ito at kanino nagsalita ang Diyos? Sa Hebreo 1:1 ang sabi po sa atin, ang Diyos na nagsalita noong unang panahon sa ating mga magulang
sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So sa mga propeta po, nagsalita ang ating Panginoon. Now, kanina, sinabi sa atin, itong mga nagsalita na ito, o mga sumulat na ito, ay hindi ayon sa kanilang sarili, kundi inudyukan sila ng banal na Espiritu. At dito sinasabi na ang mga salitang ito ay nagmula sa ating Panginoon. Ang Diyos nagsalita sa kanila sa pamamagitan ng propeta. So sa paanong paraan nagsalita ang Diyos sa mga propeta? Ano po? Jeremias 32, 1 hanggang 2, ito ang sabi. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon ng ikasampung taon ni Sedekias na hari sa Huda, na siyang ika-18 taon ni Nabucodonosor. Ano po ibig sabihin dito? Ano po? Ang salita dumating kay Jeremias mula sa Panginoon. So ibig sabihin tuwid, pagsasalita sa kanya. Okay? Kaya nga po, kung titingnan natin, noong nagsalita ang Diyos kay Jeremias, meron po siyang iniutos kay Jeremias. Ano po yun? Sabi po sa 30, talatang 2 ng Jeremias, ganito ang sinalita ng Panginoon ng Diyos ng Israel, na nagsasabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. So ipinasulat po ng Panginoon kay Jeremias ang lahat ng sinabi niya. So ito po ay direct communication, sabihin natin, direct communication to the prophet, doon kay Jeremias. So sa anong paraan po nagsasalita ang Diyos sa mga propeta? Bilang, or number sa English, 12:6. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ang aking mga salita. Ang Diyos po nagsalita nito. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakilala sa kanya sa pangitain, nakakausapin ko siya sa panaginip. Dito naman po, ang pagsasalita ng Panginoon sa ibang propeta ay sa pamamagitan ng panaginip. Kanina po ay tuwirang pakikipag-usap, direct communication. Now this time, through dreams. So ito yung ikalawang paraan. So ano po ang ginawa? Halimbawa ni Daniel, tungkol sa pangitain ng panaginip na ibinigay sa kanya. Now, si Daniel po, alam natin na sumulat ng mga aklat ng hula. Sa Daniel 1, merong dumating sa kanyang panaginip. Ito. Alam po natin ng kwento na merong isang hari na si Haring Nebuchadnezzar, o di ba kaya ay si Haring Nebuchadnezzar, na isang gabi na naginip siya, hindi po pagkagising niya, hindi po niya maalala yung kanyang panaginip. Kaya nga po, ay kanya pong pinakiusapan ang lahat ng mga matatalino doon sa kanyang kaharian na ibigay yung kanyang panaginip. At ibigay ang interpretasyon. Now, alam naman po natin yan na walang sino mang tao na makapagsasabi ng iyong sariling panaginip na panaginip ko, maliban na lamang sa Diyos na magpapahayag nito doon sa isang tao. At si Daniel nga po, ay ipinakita kay Daniel ang naging panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Kung ano yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar, yun mismo din ang dumating kay Daniel. At ganito ang sabi niya, nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip at ang mga pangitain ng kanyang ulo sa kanyang higaan. Nang magkagayoy kanyang isinulat ang panaginip at isinaysay ang kabuuan ng mga bagay. So kita niyo po, so ito po ay sa pamamagitan ng panaginip, dumating po ang salita ng Diyos. So, yun po ay pinasulat ng Diyos. Ngayon, nung ito ay sinulat, ano po ang tawag sa mga ipinasulat ng Diyos na ito? Isaiah 34:16. Ito po ang sabi. Basahin po natin. Inyong saliksikin ang aklat ng Panginoon. So, yung mga ipinasulat po ng Diyos, ngayon ay tinatawag ng aklat ng Panginoon. At inyong basahin kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. So sa mga kapatid, mga kaibigan at mga kapatid, yung isinulat ng mga propeta ngayon ay tinatawag na aklat ng Panginoon. Ito po yung sa lumang tipan na binabanggit natin, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa mga propeta sa pamamagitan ng tuwirang pakikipag-usap
At pangalawa ay ano po, sa pamamagitan ng panaginip, ito ay pinasulat at tinawag na aklat ng Panginoon. Now, paano naman po sa bagong tipan? Paano nagsalita ang Diyos sa atin? Sa Hebreo 1:2, ito po ang sabi. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang Diyos Ama ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino po yan? Si Jesucristo. Na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. So ang tinutukoy po dito ang ating Panginoon Hesus, na siya ngayong nagsasalita o nagsalita nung bagong tipan, nung siya naririto sa lupa. Ano ang tawag sa salita ni Jesus na pinangaral ng mga apostol? Ito po ay pinasulat din sa unang Tesalonica 2:13. Ayan, ang sabi, at dahil naman dito kami ay nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatuwid bagay. Ano po? Ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos. Okay? Na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. So, salita ng Diyos, ano po ang tawag dito sa bagong tipan? Meron pa po, ito pa. 2 Timoteo 3:15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, kaya kung titingnan natin, aklat ng Panginoon, salita ng Diyos, banal na kasulatan, ito yung tinatawag na Biblia. Kaya nga po, bakit ba ito naisulat? Bakit ba meron tayong Biblia? Ano ang layunin ng Diyos na ito po ay pinasulat niya sa kanyang pinasulat niya ang kanyang mga salita. Tingnan po natin sa Juan 5:39. Ang wika po, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Saliksikin, pag-aralang mabuti, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. So, kaya po ito pinasulat ng Diyos sapagkat kailangan nating saliksikin. Sapagkat sa pamamagitan nito, doon po tayo makakasumpong ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga ito ang nagpapatotoo o nagpatotoo tungkol sa akin. Yan po ang sabi ng Panginoong Hesus. Ito pa po sa Juan 20:31. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ang Kristo. Ang banal na kasulatan, ang aklat ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ang banal na Biblia, sabi nito ay naisulat upang tayo'y magsisampalataya na si Jesus ang Kristo. Ibig sabihin, ang pagkakasulat nito ay upang patutuhanan na si Kristo ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. So, kung atin pong po ay isa-summarize, si Jesus ang tema ng Biblia. Jesus Christ is the theme of the Bible. Naalala ko mayroong isang awit na sinasabi na the theme of the Bible is Jesus. Kaya kung titingnan natin, sa lumang tipan ay nagsasabi na may darating ng Mesiyas at yan ay ang ating Panginoong Hesus. Sa bagong tipan ay nagsasabi na dumating na ang Mesiyas. Ang sabi po sa 3:16 ng Juan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang layunin. Actually, bakit po isinulat ng Panginoon o ipinasulat ang Biblia? Actually, meron pa pong ibang layunin. Katulad halimbawa nito, sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran
upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang Biblia po ay pinasulat din po ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay pinasulat niya upang ito daw po ay maging guidelines natin. Ano po? Sa masaya at makahulugang pamumuhay. Ano po? Sabi po dito, tayo'y nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ibig sabihin, para hindi tayo makagawa ng kasamaan. Kaya, mga kaibigan at mga kapatid, makakatiyak tayo na ang salitang ito ay salita ng Diyos. Oh, Pastor, totoo ba yan? Paano tayo makakatiyak ng salita sa Biblia ay tama? Hindi bagat yan ay mga isinulat lamang ng mga tao? Hindi bagat yan ay sinulat lamang ng mga ordinaryong taong katulad natin at merong mga mali-mali sa kanilang pagkakasulat at sa mga pagsasalin. Tingnan po natin. Paano tayo makakatiyak na ang salita sa Biblia ay tama? Unang Pedro o 2 Pedro 1:19. Basahin po natin. Ang sabi, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. Ito ay salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Maging pakinabang sa atin ang salita ng Diyos kung ito po ay ating sinusundan. Itong salita ng hula na ito. Ang Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, ay may kakayahan na makapagsalita ng mga bagay na mangyayari sa inaharap. Kaya kung atin pong nais patunayan kung ang Biblia ba talaga ay reliable, ang salita ba ng Biblia ay talagang makatotohanan at mapagkakatiwalaan, titignan po natin kung tama ang sinasabi niya. Katulad halimbawa ng mga hula. Ang mga inihula ba sa Biblia ay mga natutupad o mga nangatupad? Tingnan po natin. Halimbawa, ang sabi ng Diyos kay Isaias ay ganito. Sa Isaias 46:9, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Ano po ang sabi ng Panginoon? Siya daw po ay nagpapahayag ng mga bagay na hindi pa nagaganap. Siya ang nagpapahayag ng wakas mula sa simula. Ibig sabihin, alam ng Diyos kung ano po ang darating sa mga araw. At yan po ang kanyang ipinahayag sa kanyang mga propeta. Kaya halimbawa po, ating tunghayan kung ano ang sinasabi ng hula ng Biblia sa mga bansa noong unang panahon at ang katuparan nito sa panahon natin ngayon. So, titingnan lamang po natin sa Batandang Tipan yung ilang mga natupad ng mga hula. Let's say for example, ang bansang Ehipto. Alam naman po natin noong unang panahon na ang bansang Ehipto ay sentro ng civilization noong kanyang kapanahonan at ito ay mayaman pero meron pong likas na mapagmataas. Ang mga Ehipto po ay mapagmataas at malupit. Kaya nga po ganito ang hula sa kanila ng Ezekiel. Ito ang mensahe ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng kanyang propeta na si Ezekiel. Sabi po sa Ezekiel 29:15, siyang magiging pinakamababa sa mga kaharian at hindi na matataas pa man ng higit kaysa mga bansa at aking babawasan sila upang huwag na silang magpuno sa mga bansa. Ano po ang hula dito? Ano ang mensahe ng Panginoon sa bansang Ehipto? Sa pamamagitan ni Ezekiel? Sabi daw po ay sila ay magiging pinakamababa sa lahat ng kaharian. Samantalang nung una, mga kaibigan at mga kapatid, sila yung pinakamataas. Sila yung may tuturing na mayaman. Sila yung may tuturing na makapangyarihan. Pero ang sabi sa hula, hindi na sila magmamataas. Ibababa sila ng Panginoon, pinakamababang kaharian, hindi na magmamataas at babawasan sila upang wag na sila magpuno sa mga bansa. Ibig sabihin, susupilin ang kanila pong mga lahi, hindi na pararamihin. Ano po nangyari? Doon pong naghari si Haring Nabucodonosor, sinira ng Babylonia ang Ehipto. Kaya kung inyo pong makikita ang ilang larawan dito, yan po ang hitsura ng Ehipto ngayon. Ang makikita nga lang madalas doon ay yung mga pyramid.
At kung titingnan mo, lahat po ay pawang kasiraan. Nasaan ang mga Egyptian ngayon? Nagkawatak-watak at halos hindi na po makita sa mapa. Ibig sabihin, kukunti na lang sila sa bilang. Ang hula ng Biblia ay natupad. Ano po ang nangyari? Ang Babylonia po noong unang panahon, ito po ay simpleng ilustrasyon lang. Sila po ngayon, noong panahon yun, pagkatapos ng Ehipto, sila ang naging pinakamalakas na bansa, pinakamayaman. At sila nga po ay nagtayo na isa sa itinuturing na 7 wonders of the world. Isang kamanghamanghang, yung tinatawag na floating garden nila. Pero inihula din po sa Biblia. Ano ang hula ng Biblia sa Babylonia? Sa Isaiah 13:19. At ang Babylonia, ang kalulatian ng mga kaharian, ang mga karitan at ipinagmalaki ng mga Kaldeo, ay magiging gaya ng Sodoma at Gomora. Now, alam po natin sa kasaysayan, ang Sodoma at Gomora ay sinunog ng Panginoon. Nilipol ang lahat ng mga tao doon sa pamamagitan ng apoy at asupre. So, ang inihula dito, magiging gaya ng Sodoma at Gomora kapag ibinagsak sila ng Diyos. Kaya nga po, natupad po ba ito? Yes, tingnan niyo po. Ito ang Babylonia noon, ito ngayon ang makikita sa Babylonia. Pawang mga kasiraan na rin. At ang sabi nga po sa Isaiah 13:20, hindi ito matitirhan kailanman. Yang lugar na yan, ang kaharian na yan, hanggang ngayon mga kaibigan at mga kapatid, wala pong nakatira dyan. Yan ang hula ng Biblia. Kundi maiilap na hayop sa ilang ang magsisihiga roon. At ang mga avestruz ay maninirahan doon. Ito po yung mga hayop mga kaibigan at mga kapatid. So ang sabi po, Jeremias 51:37, ang Babylonia ay magiging mga buntod ng mga guho o mga gumuho. Kaya nga po ang makikita ang mga remains, ganyan na lang ang Babylonia ngayon. At ito pa, mga halos talagang hindi mo matitirhan. Meron to pong isang inihula sa Biblia. Pagkatapos po nito ay ang Tero or Tyre. Ito ay isang maunlad na bansa noong unang panahon. Noong kanyang kapanahonan, ito din po ay sentro ng kalakalan sa gitnang silangan. Middle East. Ang hula ni Ezekiel sa Tero ay ganito. Ezekiel 26:12. At sila ay magsisamsam ng iyong mga kayamanan at luluubin ang iyong kalakal at kanilang ibabagsak ang iyong mga kuta at gigibain ang iyong mga masayang bahay at ilalagay ang iyong mga bato at ang iyong kahoy at iyong alabok sa gitna ng tubig. So ibig sabihin po dito, ang bansang ito po ay bakit po ang sinasabi ito ilalagay sa gitna ng tubig? Ano po bang nangyari? Tingnan niyo po. Ganyan ngayon ang Tyre. Nasaan po sila ngayon? Sila na rin. Mga kaibigan at mga kapatid. At kung titingnan po natin, actually, ito ang mga ilan sa mga remains. Ang sabi po ng Biblia, ilalagay sila sa gitna ng tubig. Kaya nga kung titingnan natin, napapalibutan po sila ng mga tubig ngayon. Ang hula po ng Ezekiel sa Tero, sila'y magsisasamsam ng iyong kayamanan at luluubin ang iyong kalakal at kanilang ibabagsak ang iyong kuta. Gigibahin ang iyong mga masayang bahay at ilalagay ang iyong mga bato at ang iyong kahoy at ang iyong alabok sa gitna ng tubig. So para po siyang lumubog sa tubig, mga kaibigan at mga kapatid. Ganyan po ang nangyari. So ano po ang sinasabi ng Biblia? Ang sabi po, at gagawin kitang hubad na bato at ikaw ay magiging dakong laglaran ng mga lambat. Ikaw ay hindi na matatayo sapagkat akong Panginoon ang nagsalita, sabi ng Panginoong Diyos. Kapag sinabi ng Panginoong Diyos, yan ay katotohanan at magaganap. Katulad nga po ng nangyari. Anong hula? Magiging ladlaran po sila ng mga lambat. Kaya ganyan po nangyayari ngayon. Kung titingnan po ninyo, ganyan ang ginagawa ng mga tao sa lugar na ngayon, ng lalambat. Okay? So, meron parang hula sa Edom. Ang Edom din po ay isa sa, sabihin po nating malakas na bansa noong unang mga panahon. Pero inihula po sa Ezekiel 25:13 na ganito. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Aking iuunat ang aking kamay laban sa Edom at aking ihihiwalay ang tao sa hayop doon
at aking gagawing sira mula sa Teman hanggang sa Dedan, nga ay mabubuwal sila ng tabak. So ibig sabihin po, ang kanilang katapusan po ay sa pamamagitan ng tabak. Sila po ay lulupigin ng ibang mga bansa. At ito po ang nangyari. Ito na lang po ang mga naiwan sa mga ilan na mga remains ng Edom. Ito po, sa Jeremias 49:16 ay ganito po ang sabi, tungkol sa iyong mga kakilabutan, dinaya ka ng kapalaluan sa iyong puso, o ikaw na tumatahan sa bitak ng bato na humahawak sa kaitaasan ng mga burol, bagaman iyong pataasin ang iyong pugad na kasing taas ng agila, aking ibababa ka mula roon. Kaya nga po, nagmamalaki sila sapagkat nandun daw sila sa itaas, pero sila ibinagsak ng Panginoon. Ganyan na po ang makikita ngayon sa bansang Edom. Sa verse 17, ang sabi po, at ang Edom ay magiging katigilan. Bawat nagdaraan doon ay matitigilan at susutsot dahil sa lahat ng nasulat doon. Kaya nga po, isa sa mga tinatawag na tourist destination ngayon, kapag pinapasyalan ito ng mga tao, kapag napadaan sila dyan, talagang tumitigil sila at pinagmamasdan nila kung paanong natupad ang mga hula ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po, ang sinasabi ng Biblia ay pawang katotohanan at nangatutupad. Ang banal na kasulatan na ito, ang aklat ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay tunay at maaasahan at mapagkakatiwalaan. Ito nga pong si Sir Frederick Kenyon, isa sa pinaka-qualified na expert at president po ng British School of Archaeology, ay nagulat ng ganito. Sa kanyang mahabang panahon ng pagsasaliksik, sabi po niya, sa isang kapitulo ng 166 na mga talata, mayroon lamang isang salita ang pinag-aalinlangan matapos ang 1,000 pagsasalin, at ang salitang ito ay hindi nagbago ng mensahe. Alam po ba ninyo kung ano yun? Yung Biblia, ang sabi po niya, kanyang hawakan ng isang Kristiyano ang Biblia at sabihin na walang takot o kahihiyan na hawak niya ang tunay na salita ng Diyos. Kaya nga po, mga kaibigan at mga kapatid, walang duda, hawak mo ang salita ng Diyos. Tunay na salita ng Diyos. Naipasa na walang mahalagang kakulangan mula sa henerasyon hanggang henerasyon ng buong mga siglo. Kaya walang duda, mga kaibigan at mga kapatid. Kahit po nung panahon ng Dark Ages, na kung saan ang pagkakaroon ng Biblia o ang pagbabasa ng Biblia ay sapat na dahilan upang ikaw ay litisin o kundi man kaya ay ipapatay. Noong panahon na yun, mga kaibigan at mga kapatid, itinago sa mga tao ang Biblia, pinagpapatay ang mga bumabasa dito, at hindi lang iyan, pinagsusunog pa ang Biblia. Marami rin mga kilalang tao ang laban dito. Marami po silang mga pinapatay. Kaya nga po, kung ating titingnan, ano ang nangyari sa Biblia? Nasaan? Na ang mga tao na lumalaban dito, ibig sabihin, yung mga ayaw na ilathala o ayaw na ipahayag ang salita ng Diyos, nasa saan na sila, mga kaibigan at mga kapatid? Nariyan na po. Sila ay nasa mga libingan. Kaya ano na nga po ang mga nangyari sa mga lumalaban sa Biblia? Nasaan ang mga taong ito? Narito na po sila, nasa kanilang mga libingan na. Lumipas na mga taong ito. Now, ang sabi po sa atin, kahit ipinagbabawal noon sa mga tao, at pinagsusunog ang Biblia, ito ay lalong dumami. Sa panahon natin ngayon, napakadali po natin magkaroon ng kopya ng Biblia. Pwede mong i-download sa iyong gadget, pwede mong dala kahit saan, kahit anong oras pwede mong basahin. Mas dumami pa ang Biblia sa ating kapanahunan ngayon. Bakit po nagkaganon? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa salita ng Diyos? Ang sabi po sa atin ng unang Pedro 1:24 at saka 25 ay ganito, sapagkat ang lahat ng mga laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng mga bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at nalalanta, datapwat ang salita ng Panginoon. Ano daw po? Namamalagi magpakailanman. At ito ang mabuting balita na ipinapangaral sa atin. Ang salita ng Diyos, mga kaibigan, ay hindi lilipas. Ang mga taong ayaw nito, ang mga taong
pinag-uusig, marahil marami nang lumipas, marami nang mga namatay, pero ang salita ng Diyos ay nananatili. Hindi po ito mawawala. Ito po ang sabi ng Biblia, ano po, na ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Subalit, meron pong mangyayari na darating sa huling mga araw. Ayon po sa Amos 8:11 hanggang 12 ay ganito, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit o magpasapit ng kagutom sa lupain. Hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. At sila'y magsilaboy sa dagat at dagat at mula sa hilagaan hanggang sa silangan. Sila'y magsisitakbo ng parot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Bagaman sa ating panahon ngayon, napakadali nating magkaroon ng kopya ng salita ng Diyos. Ngunit mga kaibigan at mga kapatid, darating ang panahon na ito po ay hindi masusumpungan. Kaya samantalang narito libre na tayo magkakaroon nito, ay pwede tayong mag-aral at magbasa. Kaya nga po mga kaibigan at mga kapatid, mapalad tayo sapagkat may panahon tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga po may paanyaya sa atin ng Panginoon. Sabi niya sa Apokalipsis 22:7, narito, ako'y madaling pumaparito. Malapit na po siya dumating. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula sa aklat na ito. Mga kaibigan at mga kapatid, mapapalad ang mga taong tumutupad ng mga hula o mga salita ng ating Panginoon. Sapagkat si Jesus ay malapit nang dumating upang tayo makasama niya doon sa langit na bayan. Mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga tanong sa ating pag-aaral ngayon, huwag po kayo mag-aatubiling magtanong sa inyong pong lingkod. Kayo lamang po ay mag-send ng inyong text message kay Ma'am Joy Lagunera account po niya, o di kaya sa ating Lifeline Ministries Arise and Shine, yung ating morning devotional, o kahit po pumunta lang kayo doon sa page ng Lifeline Ministries, at kung meron kayong mga tanong sabihin nyo lang po kung saan po nakabase ang inyong tanong. Halimbawa po, kung ngayon ay series number 1 ng God's Grace, series number 1, ang pinag-aralan ay tungkol sa Biblia, sabihin nyo lang po kung ano ang matanong ninyo, at sa tulong po ng ating Panginoon, ang Biblia ang sasagot sa ating mga katanungan. Okay? Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Amang Diyos na ang tahanay nasa langit, maraming salamat, Ama, sapagkat narito ang inyong salita na inyong pong ipinagkaloob sa amin upang malaman namin ang inyong banal na kalooban sa ikabubuti at ikaliligtas ng bawat isa. Panginoon, bagaman dumarating mga pagkakataon na kami nag-aalinlangan na tanggapin ang salitang ito, ngunit sa araw na ito ng amin pong pag-aaral, naunawaan namin na ito po, ang salitang ito, bagaman sinulat ng mga tao, ito po ay inyong ipinaparating para sa bawat isa sa amin. Ito po ay salita ninyo na para po sa bawat isa sa ikapagliligtas ng aming mga sarili at ng aming mamahal sa buhay. Salamat po, Ama, sa inyong kabutihan. Nais po namin, Panginoon, na mahanda sa inyong nalalapit ng pagdating. Nais po namin na maalaman ang inyong banal na kalooban kung paano po kami makapaghahanda sa inyong nalalapit ng pagpaparito sa lupa. Pagpalain po ang aming mga kaibigan at mga kapatid na nakakapakinig ng inyong pabalitang ito. Sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen.